Pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang paggunita sa 150 anibersaryo ng kapanganakan ng bayaning si Apolinario Mabini sa Tanawan, Batangas. At sa kanyang talumpati, hindi pinalampas ng Pangulo ang pagkakataong muling pasaringan ang Korte Suprema. May ulat on the spot si Teresa Andrada. June, singbigat nga ng buhos ng ulan dito sa Tanawan City, Batangas ang mga binitawang pahayag kaninang umaga ni Pangulong Noynoy Aquino. Excellencies of the Diplomatic Corps, Secretary Maros. Muli niyang pinasaringan ng Korte Suprema sa pagdeklarang unconstitutional sa ilang bahagi ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Pagpupunyag ng Pangulo, mismong Korte Suprema ginawa rin ng cross-border transfer o paglilipat ng pondo mula sa isang ahensya patungo sa isa pang ahensya. Noong taong 2012, sumula daw ang Korte Suprema sa Department of Budget and Management para hilingin na paglilipat ng 100 million mula sa budget ng DOJ Infrastructure Program sa budget ng Judiciary para gamitin sa konstruksyon ng Malabon Hall of Justice. Ayon sa Pangulo, hindi niya ito pinakialaman at hindi rin tinutulan dahil sa paniwalang makakatulong ang proyekto sa publiko ni hindi rin daw humingi ng kapalit ang ehekutibo. Noong December 2013, sumulat ang Korte Suprema sa DBM para bawiin na ang request. Ayon sa Pangulo, ang pagbawi ginawa sa panahong mainit na ang debate sa constitutionality ng DAP. Pagdatanggol pa ng Pangulo, wala silang nilabag sa batas. Malinaw naman daw kasi ang pinagbatayan niya sa DAP, ang Administrative Code of 1987. Bukod dyan, ang mga nagdaang administrasyon ginawa rin ang DAP pero iba nga lang daw ang tawag. At mismo ang Korte Suprema ginawa rin ito na siyang may kakayahan at mandato na magbigay ng interpretasyon sa batas. Kaya daw lalong tumibay ang paniniwala ng ehekutibo na tama ang kanilang ginawa sa DAP. Muli ring iginiit ng Pangulo na magdudulot ng chilling effect ang desisyon ng Korte Suprema. Anya, magdadalawang isip na kasing kumilos ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa takot na baka masampahan sila ng kaso pag nagpatupad ng mga proyekto o programa. Pero malinaw na naman po sa mga halimbawang ito ang pagtatangkong magsagawa ng tinatawag nilang cross-border transfer o ang paglalaan ng pondo mula sa isang sakay ng gobyerno tungo sa ibang sakay. Kung mapapansin po ninyo, sa mga halimbawang ito, hindi nagalok ang ehekutibo. Hindi po natin hinangad na makialam sa poder o tungkulin ng ibang sakay ng gobyerno. Hindi kami humingi ng kapalit. Ang tanong lang po para sa atin, makakadulot ba ang mga ito ng benepisyo sa taong bayan? June, igit nga ng Pangulo ay wala daw siyang balak na labagin itong desisyon ng Korte Suprema sa DAP. Ang pakay lang daw na paghahain ng ehekutibo ng motion for reconsideration sa Korte Suprema ay sana ay maliwanagan at mabisita ng mga administrado ang mga punto na baka hindi nila nasipat habang sila ay nagdedeliberasyon. At yan muna ang latest mula dito sa Tanawan City sa Batangas. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Teresa Andrada.